Kapistahan sa Santos nga Krus, kapistahan sa pagpasidungog sa krus, diin gilansang si Jesus nga atong manunubos aron kita makaangkon sa kaluwasan nga tunhay o makabalik ngadto sa puloy-anan sa atong Amahan. Ni adtong 326 AD ang inahan sa usa ka Kristiyanos nga emperor nga gitawag sa ngalan nga Helena miadto sa Jerusalem aron pagpangita sa krus din gilansang ang Ginoo. Unya siyang pagpangita iya kining nakaplagan ug siyang pagkakaplag niini ang iyang anak nga si Constantine the Great mi patukod og simbahan didto sa Jerusalem o kingalan kining the Church of the Holy Sepulchre. Didto gibutang ang santos nga krus ni Jesus. Apan pagabot niya tong tuig 614 ang mga Persians misulong sa Jerusalem og ilang gikuha kining krus ni Jesus. Gitalan lang ngadto sa ila. Ang Roman Emperor o ang Roman Governor ni adtong panahona dito sa eastern part of Roman Empire mihimo og usa ka expedition aron pagbawi sa krus ni adtong 628. Unya pagka 629 iyang nabawi kining maong krus ni Jesus nga gikuha sa mga Persians og triumphantly he walked to Jerusalem, the city of Jerusalem, carrying the cross of Jesus o gibalik didto sa maong simbahan of the Holy Sepulchre. Ang simbahan nga gipatukod ni Constantine the Great gi-consecrate ni adtong September 14. Unya sugod ni adto ang pag-ila sa krus ni Jesus nga mao nga krus ang gigamit sa paglansang kaniya. Nagsugod kanang pag-ila sa tinuod nga krus. Paghibalik ni human kini gikawat sa mga Persians, kibalik kini ni Heraclius ni adtong 629. Unya dito gipadayon ang pag-venerate sa cross ni Jesus. Mao na nga kini siya gipadayon hangtod karon exaltation of the cross or exaltation or triumph of the Holy Cross. Atong tan-awon nga ni anang santos nga cross minta nga kamay ra man agud kung mata sa ato symbol ra man agud, but that symbol speaks so much para kanato especially mga Catholics. That symbol of the cross speaks so much to us and reminds us so much of the truth sa nga kamatuoran. Una, ang Dios nagmahal kanato. Kaduha, ang Dios nagtubos kanato. O kanang maong pagtubos nahitabo sa krus. O kitang tanan gipahinumduman sa atong simbahan, ayaw kamo kalimot, maunang mangurusta. In order to remind ourselves nga dili ta angay malimot, kinahanglan kini nga symbol atong gamiton. Kay unsa di ay nana nga nang symbol. Gikan sa Old Testament to the New Testament, that symbol carries the very core of the gospel proclamation. Tanaw na to ang unang pagbasa, ang mga tao nagreklamo kang Moises, reklamo sila nga gidala pa mi dinhi sa kamingawan aron lamang mga matay dinhi sa kagutom, mamatay dinhi sa kauhaw o sa uban pang mga tawag na to mga kalisdanan ni ining disyerto. Naglagot ang mga tao
unya miulbo ang kapungot sa Dios. Wa pa mao sa ato mga tsunami, mga bagyo, guban pa ana panahuna. So ang ilang nasinati dito, sila nga mga nagreklamo sa Ginoo gipamaak sa bitin nga mga mala, saraf, serpent. Gipangapamaak sila og daghan ang nibuy-od diha sa kamingawan nangamatay, og ang katawhan nakaamgo nga wa sila'y mahimo against the wrath of God. Wa sila'y mahimo to escape from death. Wa sila'y mahimo pagsukol niya ng mga bitin nga mamaak nila og kadapaak sa bitin, mga matay sila. Busa nangadto sila kang Moises og miingon, nakasala kami sa Ginoo. Pagampo sa Ginoo nga kuhaon niya kining mga bitin nga mga mala. Si Moises nagampo ngadto sa Dios og giingnan siya ni Yahweh. Paghimo og bitin nga tumbaga og ibutang sa usa ka tukon, og si bisan kinsa nga hipaakan og bitin nga makakita mutan-aw ni ining bitin nga tumbaga, mabuhi, mamaayo sa iyang samad sa pinaakan sa bitin. O gibuhat ni Moises kana, og ang mga tao nga hipaakag bitin, tan-aw dayon ni ana, tutok dayon ni anang bitin nga tumbaga nga hinimo sa tumbaga nga materyales, og gibutang sa usa ka tukon aron sila mamaayo. Kana siya nga panghitabo naglarawan sa dakong gugmas Ginoo, bisan pa man napungot ang Ginoo nila, apan ang iyang gugma mas labaw kaysa iyang kapungot. Lahi po ning ato, kay ang atong kapungot mas labaw kaysa atong gugma. Apan ang sa Dios, ang iyang gugma mas labaw kaysa iyang kapungot. Busa ang tanan nga mutan-aw ni adtong maong bitin nga tumbaga makabaton og kaayuhan, ma-restore into good health. Kini nga larawan, naglarawan sa umaabot nga panghitabo, the final thing to happen. And what is this final thing to happen? God sent His Son to the world to save all of us. Ang final thing, we go to the second reading, mingon si San Pablo nga si Jesus ang bugtong anak, iyang gibiyaan ang iyang kahimayaan, unya mikanaog dinhi nagpaubos sa iyang kaugalingon, gipahimugso siya sa usa ka inahan, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon og hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Nagpaubos siya aron maangkon niya ang usa ka katawhan, ang katawhan ibalik niya ngadto sa Ginoo. Pag-abot sa atong gospel, mingon sa gospel ni John, mingon dito, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Unya, before ani, miingon si Jesus nga tikong Nicodemus, ingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga didto sa kamingawan, ang anak sa tao, referring to Himself, nga siya usab, kinahanglan iisa sa usa ka tukon o sa sumpay, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Now let's look at the symbolism. Kaniadto bitin nga tumbaga gibutang sa usa ka tukon. So wa giingon kung unsa nga pamaagi pagbutang sa usa ka tukon, pero kung mag-ugsok ka og tukon ay ibutang nimo katong bitin, probably mahagbong siya kung imurang itongtong dito. So karon aron dili siya mahagbong, kinaimbutangan nimo og beam. So usa ka tukon, butangan nimo og beam, diha nimo isangit kadtong maong larawan sa bitin nga tumbaga. So in the Old Testament, ang bitin nga tumbaga, it foreshadows the things to come, and the thing to come is the crucifixion and the death of Jesus in the cross.
Mingon sa Old Testament, sa first reading, ang mutanaw ni ining bitin, maayo, maulian sa ilang balatian. Mo na nga karon gigamit ka ng symbol of snake, gigamit sa symbol of pharmacy, kay ang medicine is to cure. Now, in the Old Testament, ang mutanaw ni ining maong larawan sa bitin nga tumbaga, maayo, maulian, mabalik silang piskay nga panglawas. Sa New Testament, miingon si Jesus, kinahanglan siya usab iisa. Unya ang tanan nga mutuo, makabaton o kinabuhing walay katapusan. So, sa Old Testament, ang mutanaw sa bitin, larawan sa bitin nga tumbaga, maayo sa balatian. Sa New Testament, ang mutanaw ni anang Jesus, nga gilansang sa krus, ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So karon tanaw na to nga kining santos nga krus is so precious for us. Kay kini di ay diha ni anang santos nga krus, the greatest love of God was demonstrated. The greatest love of God has been poured to the world. Ang iyang pinakadako nga gugma gipakita niya diha ni anang krus. The Father, the greatest love of the Father is to give His only begotten Son. The greatest act of the Son given by the Father is to die hanging in that cross. Nga naman, aron ang gugma sa Ginoo nga naa sa iyang kasing-kasing, mudagayday sa kalibutan. Mao na nga, ang Sacred Heart of Jesus contains the love. The divine mercy demonstrated us nga kining love in the heart of the Sacred Heart of Jesus is now overflowing to the world. Asa na gihimo in the cross. Mapito to pagdughang sa kasundaw sa kilid ni Jesus, mibuhagay ang dugo ug tubig. The mercy, the forgiveness of God is overflowing in this world. Ni anang santos nga krus ni Jesus, diha gi padayag sa Dios ang iyang labing dakong gugma. Mabitaw nga ang gospel, for God so loved the world, the superlative level that no other love surpasses this love of God. Diha paghatag kang Jesus, o diha sa pag-isa ni Jesus, diha sa tukon nga mao ang krus, o diha sa pagkamatay ni Jesus, that greatest love of God has been poured out to us. Unya, kanang maong love nga iyang gibubo, usa may bunga ini, kinabuhing walay katapusan. Mauman nga si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Corinto, 1 Corinthians in chapter 1, verse 18 down to 21, mingon siya, the message of the cross this is the power of God. Ang mensahe sa cross, kini mao ang gahom sa Dios. Nganuman, in that cross, the greatest power of God has been revealed to us. And that greatest power of God is the power to give life, not death. In that cross, we are reminded that the greatest power of God is to give life. The greatest power of God is to forgive us of our sins. The greatest power of God is to give us eternal life. It happened in that cross. Kung mao kini, sa mga Katoliko, human as we are, kita mga hingalimtunon kaayo. Kita mga makalimot pagdali unsa gibuhat sa Ginoo para nato. Busa sa ato, we use that cross as sacramental. We use that cross with Jesus hanging on that cross as our sacramental. Dili anting-anting, kundili sacramental. What is that sacramental? A visible thing that will remind us of what God had done to us.
to remind us of something, that this cross reminds us of that greatest love of God, that reminds us of that greatest power of God, that reminds that you and I are forgiven in that cross. Mao na nga sa ato mga Katoliko, ato nang ginasabong sa atong liog, sa atong lawas, ato nang gikwintas. Kaya nga naman, I want always to be reminded of this, the greatest love of God and the greatest act of God, the greatest power of God. I am forgiven. If we have that cross, we are reminded that I must live according to the message of the cross of Jesus. And what is that message? That you are loved by God. You are worth dying. Takos ka nga gipakamatyan sa Dios. Dili ka takos ato bangas Ginoo tungod kay makasasala ka, kitang tanan makasasala ato bangan sa Dios. No one is worthy, but God made us worthy through His death in that cross. And through that death in that cross, you become worthy before God. You become so precious before God, that God is willing to give His Son, that the Son is willing to give His life for you, and it happened in that cross. Unyan yan ang maong cross, mo na nga, gamiton yun na nato, kung wala kayo nagkwintas o cross, ang atong rosaryuhan na ay cross. Kung wala kay rosaryuhan, pagsimba nimo ang simbahan na ay cross, nga na ay Jesus hanging in that cross. Ganong di magyud na pwedeng tagtangon diha sa simbahan nato, sa ubang mga Christian churches, wa nay tao diha. Cross only. A cross without Jesus dying in that cross. Without Jesus who died in that cross is nothing. Nganuman, wala man ikapadayag sa krus lamang. Apan sa diyang gilansang si krus, si Jesus diya sa krus, ipadayag ang greatest love o ang greatest power to the world, and we have eternal salvation. So, we wore that cross. Gikwintas nato, atong gibutang sa atong mga altar, atong gibutang sa atong mga simbahan, atong gibutang sa santos nga rosaryuhan, atong gibutang anywhere, nganuman, to remind us every day that you are so loved by God, that you who believe in God has this eternal life, that the power of God has been revealed, that you are forgiven. Busa ang atong public life, ang atong public life should manifest and demonstrate that power of God. We live according to the will of God, not according to the will of the devil, not according to the will of our own, but according to the will of God. And God expresses His will that He would like us to live in His commandment. And what is the commandment of God? Love one another as I have loved you. Love God above all. Love your neighbor as yourself.